Pero ang reaksyon ng Malacanang, fake news daw, si fake news si Presidente, maliho kayo doon. Pakinggan nyo muna kasi bago kayo yan ang problema sa walang tagapagsalita ang Malacanang eh. Dapat yan kasi meron kayong ina-appoint ng tagapagsalita para pinag-aaralan nyo muna. O nagre-react kayo yung UNCAB was accusing them of certain irregularities. Kaya sabi ko doon sa statement ko, you have to validate first kung totoo yung sinabi niya. And ano bang ebidensya? The best evidence is the document itself. So yung mass media, examine nyo yung committee report by CAM. Kung totoo yung sinasabi niya. At kung totoo naman yung sinasabi niya, examine the General Appropriations Act. Kung yung sinabi niya nandun din. Pero alam mo, laman din ng balita si Pangulong Duterte yung regarding dun sa 2025 budget. Kasi sa interview niya sa Davao City, dating Pangulo, kasama niya si Congressman Isidro Ungab, yung dating chairman ng House Appropriation Committee, tinawag di Ungab na depektibo ang niratipikahan ng Kamara at Senado na BICAM report para sa 2025 national budget. Napansin ng mababatas na maraming blanco sa natong report na karamihan ay nasa Department of Agriculture o on program appropriations. Kaugnay niyan, Attorney Sal, pinalalahanan ni dating Pangulo Duterte ang mga mababatas na maging transparent sa national budget. Bakit blanco? And pwede bang mag-ratify yung presidente at yung BICAM ipapirma nila sa Pangulo na may mga blanco ang budget, Attorney Sal? Alright. Number one, kasi yung mga media kanina, sabi ko, bigyan niyo muna ako ng, hindi ko man narinig yung sinabi ni Presidente Duterte. Hindi ko rin narinig yung sinabi ni Kong Ungcab. So, pinadala nila sa akin yung mismong video. So, pinapakinggan ko si Congressman Ungcab. Ang sinasabi niya, doon sa bicameral report, hindi ko yung, yung General Appropriations Act, merong mga unsigned portions. O madali sabi, bakit ganon? Yun ang tanong niya. Kung yun ang, sabi niya, hindi pa pwede, mali ito. Ang tanong ko, ganito. Teka muna, yung bang unsigned portions doon sa bicameral report, na-incorporate ba yun sa General Appropriations Act assigned by the President? Kasi, kung totoo yung sinasabi niya, yun yung opinion lang ho ito ni Presidente Duterte, tama. Kasi nga, magiging irregular. Pero ang reaksyon ng Malacanang, fake news daw, si fake news si Presidente, maliho kayo doon. Pakinggan nyo muna kasi bago kayo yan ang problema sa walang tagapagsalita ang Malacanang eh. Dapat yan kasi meron kayong ina-appoint ng tagapagsalita para pinag-aaralan nyo muna. O nagre-react kayo yung UNCAB was accusing them of certain irregularities. Kaya sabi ko doon sa statement ko, you have to validate first kung totoo yung sinabi niya. And ano bang ebidensya? The best evidence is the document itself. So yung mass media, examine nyo yung committee report by CAM. Kung totoo yung sinasabi niya. At kung totoo naman yung sinasabi niya, examine the General Appropriations Act. Kung yung sinabi niya nandun din. So kung totoo yun, tama ang opinion ni Presidente Duterte. Makukulong kayo pag ginagawa niya. So wala akong masama sa sinabi ng pareho. Kayong bahala mag-examine. With this issue na ni-raise, Congressman Ungab and the former President, can we demand Congress na ilabas or yung transcript ng BICAM? Definitely. Bakit naman hindi? Unang-una, alam nyo, ever since nung unang lumabas yung BICAM, I was already questioning the constitutionality of a bicameral report. Kasi, di ba, upper house, lower house, may kanya-kanyang version. Hindi naman sila nagkakapareho. So, ginawa nila, nag-create sila ng BICAM. Pero yung BICAM, binubuo lang yun ng ilang tao na kumakatawan doon sa dalawang
sangay ng Kongreso. Dapat yon sa aking pananaw, pag hindi hindi pa align, o di tumawag kayo ng special session, kayong dalawa, andun yung pag-usapan yan. Ayaw namin yan. Gusto namin to. Magkaisa tayo. Hindi yung, di ba, yun yung sinasabi ni Inday, kayo lang dyan eh. O, hindi ba? Kagaya nung kaibigan nating isa, na gusto maging senadora, na nagkukunwaring kalaban yung kapatid. Yung pala, hindi naman. Kontra siya sa ganito. I will know. Hindi makakapasa. Yung pala, nung nagkaroon ng biglang 26 billion yung kongresista, 6 billion biglang nakapasa. Yan hindi maganda eh. Kaya ever since, sinasabi ko, ang source of corruption is access of the members of Congress to money. Dapat talaga tanggalin na yan. Executive lang dapat yan. Wala nang budget allocated for the members of Congress in whatever form. Para wala nang problema. So are you saying tanggalin natin ang power of the purse? Hindi, ang power of the purse, sila lang ang magdi-decide. Doon sa executive na, ito aming panggagastos yan. Tingnan nga namin kung tama yan o mali. Pero ang ginawa nila, ito, lagay mo dito para makakuha kami dyan. Hindi pa pwede dapat mali yun. Dapat, absolutely, wala ka ng access. So, kailangan natin ng charter change, ay pagbabago ng konstitusyon. Kailangan mo ng pagbabago ng saligang batas, kailangan mo ng pagbabago ng gobyerno, kailangan mo ng pagbabago ng sistema, kailangan mo ng pag-abolish ng Kongreso pansamantala. So if you are to abolish Congress, the next move is to change the Constitution. Amend the Constitution. Hindi. Pwede mo namang uunahin yung change the Constitution because by changing the Constitution, you can abolish Congress. Mawawala, magiging bago eh. Or, magkakaroon ng revolutionary government, tatanggalin mo ang Kongreso. Maraming pa pwedeng senaryo. So sakali the scenario magka-RevGov tayo. So whoever mag-lead sa RevGov, pwedeng magiging legislative body. Wala na yung Kongreso muna. I mean, kung siya whoever is yung mag-lead ng RevGov, of course, abolish na yung Congress. Yung Constitution, kung sino man na mamuno, pwedeng baguhin. Oo. In fact, hindi ba, ginawa ng 2 beses yan. Sinuspindi nga binago nga yung saligang batas, naging revolutionary government nga. Panahon ni Cory at panahon ni, sino pa yung isa? 2 beses na yan eh. Okay, pwedeng gawin niya. Actually, pwede nga si Marcos Jr. mismo magdeklara revolutionary government. But, meron ba siyang moral ascendancy to declare RevGov? Yan eh. Whether one has the moral ascendancy or not, will depend on the perception of these sovereign people. Saka, magagawa From what I see from the ISRI. Magagawa lang niya yan kung suportado siya ng militar. Kasi kung hindi siya suportado, kahit anong deklarasyon mo dyan, baka ikaw pa ikulong.